Hi, welcome back to my channel. As promised, let me introduce to you the rock star of my green studio, my naughty cat named Prince Rainier. Here he is, and he is a male cat. So why Rainier? Because the name means that it is a deciding warrior. It is a masculine name of German origin, which connected to bravery, intelligence, and thoughtfulness. In Norse origin, Rainier means a judgment warrior. It is a variation of the Old Norse name Ragnar, which is derived from the German Ragnheri, from Ragin and Heri, meaning advice and military. Ang tampok sa ating kwento ngayon ay ang buhay ni Jose Padilla Sr. Siya ang tinatawag na patriarch ng mga Padilla clan sa showbiz. Si Jose ay ipinanganak noong October 30, 1888 sa Quingua or Quinga sa lalawigan ng Bulacan. Ang Quingua sa ngayon ay kilala na sa bayan ng Plaridel. Ang kanyang mga magulang ay sina Pedro Ortiz Padilla at Monica Galvez. So napansin niyo ba guys ang kanyang kamukha sa mga bagong henerasyon ng Padilla clan ngayon? He is a very look-alike of no other than Daniel Padilla, diba? But others said that somehow he has a resemblance with Robin Padilla and Rostom Padilla, na ngayon ay kilala na rin bilang si Binibining Gandang Hari. So, ipinanganak siya was 1888, panahon pa ito ng mga Kastila sa bansa. And obviously, makikita naman po sa genes nila ang kanilang lahi. So after 10 years, nung 10 taong gulang na si Jose, ay lumaya naman ang bansa sa Espanya noong 1889. At dahil mayaman ang angkan ni Pipeng ay nakapag-aral siya sa maayos na institusyon sa Bulacan. Ayon kay Robin Padilla, ang pinakasikat na apo ni Pipeng at kilalang bad boy ng Philippine cinema, ang kanilang angkan ay maaaring matrace sa bayan ng Seville at Toledo, Spain. Dahil may matayog na pangarap sa buhay si Jose at kaya naman siyang suportahan ng kanyang pamilya, ay hindi niya hinayaang masayang ang oportunidad. Nakapagtapos siya ng abogasya na siyang nagbigay ng malaking karangalan sa kanyang pamilya.
Sa edad na 40 o 40 years old ay naging governor siya ng Bulacan mula 1928 hanggang 1931. Pagkatapos ng isang termino bilang gobernador ay tumakbo at nanalo siya bilang representative ng 1st District of Bulacan mula 1931 hanggang 1934. Ang 1st District ay kinabibilangan ng lungsod ng Malolos, Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Paumbong at Pulilan. Pagkatapos niyang manilbihan bilang congressman ng isang termino, ay kumandidato siyang muli ng sumunod na eleksyon bilang gobernador. Muli siyang nanalo at nanilbihan mula 1934 hanggang 1937. Ayon sa ating online source na Bulacan Registry ng mga nanilbihang gobernador ng Bulacan, si Governor Jose Padilla Sr. ay itinuturing na pinakasikat na gobernador ng Bulacan. Marami siyang magagandang nagawa sa lalawigan gaya ng pagpapaayos ng Kapitolyo ng Bulacan. Si Pipeng ay pumasok din sa larangan ng pelikula gamit ang screen name na Mario de Cordova. Taong 1939 nang ipalabas ang nag-iisang pelikula na nakasama siya, ang Secreto de Confession. Ito ang kauna-unahang pelikulang Pilipino na gumamit ng wikang Espanyol or the first film spoken and sung in Spanish in the Philippines. Ang storyline ng pelikula ay tungkol sa isang nurse na nag-iisang anak ng isang smuggler. Na-inlove siya sa isang journalist na nag-iimbestiga ng kaso ng kanyang ama. Ang Secreto de Confession ay isang 90 minutes film at pinudos ito ng Parlathon Hispano-Filipino Sociedad Anonima Incorporada. Ipinalabas din ang pelikula sa United States, Cuba, Puerto Rico, Macau, Hong Kong, Spain, Portugal at iba pang Spanish-speaking countries. Ang mga cast ng pelikula ay sina Armando Villa, Rosa Maria Sabalwan-Regi, Nita Farias, Mari del Sol Frilon, Julio Gonzalez at Eliseo de Carvajal. At syempre si Mario de Cordova or Jose Padilla Sr. Sa kasamaang palad ay dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig sa bansa noong 1941 at nasira ang kopya nito at ng iba pang mga pelikula dahil sa sunod-sunod na pagbomba sa siyudad ng Maynila. Karamihan sa mga film store or opisina ng mga film industry during that time ay nasunog. So ito na, kilala natin ang angkan ng mga Padilla sa pagiging romantiko. So alamin naman natin ang buhay pag-ibig ng patriarch ng Padilla clan. Dahil sa kanyang angking kakisigan at kagwapuhan ay maraming babaeng napaibig si Pipeng. May mga nagsasabing nagkaroon siya ng ugnayan sa mahigit 12 babae. Ngunit meron tayong nakuhang 8 listahan ng mga babae na kanyang nakasama sa buhay at nagkaroon din siya ng mga anak sa ilan sa mga ito. Una ay si Ramona Bustamante, Felipa Pangilinan, Salud Pangilinan, Francisca Cruz, Elvira Castillo, Josefa Galvez, Maria Clara Ruiz at Roberta Jimenez. Wala tayong verified information kung ilan ba sa kanila ang pinakasalan ni Pipeng or maaari bang nabalo siya minsan. So kung may karagdagan po kayong impormasyon, paki-comment na lang po sa baba. Ang mga anak ni Pipeng at pati na rin ang mga apo ay naging mga sikat sa larangan ng show business, pagkanta, politika at sports. The Padilla family is one of the big names in the entertainment industry. At present, 4 generations of the Padillas
have made their way into the spotlight through their respective singing, dancing, and acting talents. It all started with six Padilla siblings na anak ni Piping na sina Carlos Padilla Sr., Roy Padilla, Pilar Padilla, Cristina Aragon, Amado Cortez, at Ateng Osorio. Si Jose Piping Padilla Sr. ay maagang pumanaw sa edad na 56 years old noong August 13, 1945 dahil sa sakit. Ang diagnosis ng doktor ay pulmonary tuberculosis, advanced and severe hypertension. Si Piping ay nakalibing ngayon sa kampo Santo Rosario Cemetery sa Plaridel, Bulacan. Isa po itong pampublikong libingan na maaaring kagustuhan din nila dahil alam naman natin na malapit siya sa mga tao. So dito din nakalibing ang kanyang pangatlong anak na si Jose Padilla Jr. at ang kanyang bunsong anak na dati ring artista na si Consuelo Ateng Osorio. At ito naman ang kompletong family tree ng Padilla clan. Thank you for watching. Hanggang sa muli.